Hi plant people, good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So guys, naiinis ako kasi yung ano natin, yung bluebird natin, nakita ko na lang guys. 'Di ba ang ganda pa nito nang na-flex ko sa inyo. Tapos, after ko siyang ma-flex, siguro after ilang days, nakita ko parang nagkakaroon siya ng mga mushy leaves and siguro mga 1 week din yun guys. Nakita ko na lang siya na nagkaroon siya ng mga mushy leaves tapos nangingitim-ngitim. So, ginawa ko, tiningnan ko. So, meron na pala siyang nangitim sa stem niya. So, ayan, kinat ko na lang. So, di ko alam kung masurvive ko pa siya. Ang ganda pa naman ito guys. At saka, ang taba-taba nito. Lumiit na lang siya guys. Nung nagsituyuan yung mga leaves niya. Kasi ito sa top na lang to guys. So, nagsimashi yung mga leaves niya. Ayan, so, kinat ko siya. So, nandun pa rin yung ano niya guys. This one. Yan yung pinakapuno niya guys. Yan ito. So, hindi ko muna siya doon tinanggal kasi nandun yung pinakapuno niya. So, yung pinakapuno niya, hindi pa naman bulok. Bali, nagkaroon siya ng, di ba matangkad na siya, nagkaroon siya ng dot na itim doon sa gitna. Yan. So, kinat ko na lang siya kasi kapag hindi ko yun siya guys kinat, paakyat na siya sa top. Ayan. So, ayan. Medyo maselan talaga yung bluebird kapag hindi natin siya palaging na-sprayhan ng fungicide kasi medyo to guys, lapitin din siya ng fungus sa stem. Yan sa stem kasi nakarami na din ako ng bluebird. Siguro mga pang-apat na to. Ganun talaga yung nangyayari. Nagkakaroon ng fungus sa stem tapos yun, tuloy-tuloy na yun guys. So sana itong masave ko pa. Tapos kanina pagising ko, pagpasok ko dito guys ay ito, laglag na to guys. So kaya kung mapapansin nyo guys, ayan tanggal pa yung isang bibi niya Ayan, binalik ko na lang siya. So, naglinis na ako dito, kaya wala na yung mga, dyan. Siguro pusa na naman guys yung pumasok dito. Yan, siguro yung itim namin na pusa. Yan, meron kasi kaming pusa pa na, dalawa, bitaw sila. So, yung itim siguro yung pumasok dito. Kasi yung isang palaging pumapasok dito, tinalian ko. So, yung isa na naman siguro guys yung pumapasok dito. Ito pa, Ayan. Bunot na yan guys, so. Nakakainis. Nakakainis guys. As in yan, laglag na talaga yan. Ayan, ito, tapos ito, tsaka ito. Yan, yung ating daydream. Laglag na sila dito sa, sa lupa. Yan, tapos, dito pa banda guys, may, pa sila, nasugatan yung super bomb ko na, variegated, yung malaki. Yan, dito. Ito siya guys, so. Sugatan siya dyan. Yan. Tapos yan pa, medyo may bangas siya. So, buti na lang guys, hindi nasira yung rosette niya. Kaya nilipat ko. Yan, nilagay ko dyan. Tapos siya, inakyat ko siya dito. Tapos, ito pa na ano pa to guys, dito banda. Buti na lang, ito hindi siya napano. Pero may mga dungi siya. Kaya inisprayhan ko siya guys. Tapos ito yung nalaglag dito. As in, dito ganyan. Ayan, kaya kung makikita nyo, wala na yung pumice stone. Lahat yan guys, sila may pumice stone. So, ito yung nalaglag. Yan, natapon siya dun sa baba. Tapos ito yung nabag sa kanya, nalaglag to sa baba. Ayan, Ayan. Bangas na naman, guys. Ayan, Yan yung soil mix nito, guys. So, hindi ko na makuha kasi nasa ilalim siya. Ayan, ang hirap kaya magano dyan sa ilalim. So, dinagdagan ko na lang siya ng panibagong soil mix. So, ayan. Buti na lang, guys, hindi nasira yung super bomb ko. Tsaka this one, si Beyonce. Ayan, ito lang. Nag-iisa pa naman ito si propeller ko guys. Tsaka dito ko nga siya nilagay para, maingatan ko siya. Kasi before, nung nilagay ko to guys sa baba, yun, roots pala yun guys. Nagkakaroon siya ng roots. Nakakatawa. May roots siya guys sa Hindi nyo makita. Yan. Ayan banda, ayan, root siya. Nahila ko yung isa. Akala ko dumi lang. Ayan, so nag-iisa pa naman to guys. And nilagay ko to before sa baba. Ayan, nagkaroon siya ng mga ganyan-ganyan. Kasi before, nung niripat ko to, na din to guys, nabugbog din to. Kasi nalaglag siya. So ngayon, ayan, mas malala yung natamo niya guys. Dahil sa pusa. Sure ako guys na pusa yung nagano dito kasi
Wala naman ibang papasok dito. Hindi naman dito makakapasok yung manok kasi ano guys, kung manok yung makakapasok guys, makikita naman natin yung inapaka ng manok. Yan, so marami tong masisira kapag manok yung nakapasok dito. Pusa yun talaga guys, nag-ano naman siya dito, siguro may hinabol na naman siyang butiki, ganyan. So ito, tanggalin na natin to. Yan yung flower ni Lucidum. So, ayan guys, yun yung ano, buti na lang yan lang guys yung ano na ano nila. Buti na lang yung super balm ko talaga. Ayan. Ganda pa naman ito guys. So, ganda ng variegation nito, promise. Yan, di lang masyado makita sa camera natin. Yan kasi against the light siya. So, ano, tatamaan kasi sila dito ng morning sun. So, hindi ko tinanggal ngayon guys yung net kasi tinatamad akong magtanggal. Naglinis kasi ako guys. Yan, kung mapapansin nyo, pati yung lupa. Minist ko yan sila. Kasi, sobrang alikabok. Grabe. Sa sobrang tuyo, sobrang alikabok. Ayan. Ito pa dito natanggal yung mga leaves dito guys. So, bali nilagay ko na lang yung leaves dun sa isang pot. Ayan. Buti na lang ito hindi nalaglag. Siguro tulay-tulay na naman siya dito. Siguro dumaan siya dito guys. Ayan. Yung dito yung naapaka niya. Ano na lagas. Yan, ito kusa ko tong tinanggal kasi pinopropagate ko nga siya. So, yung dito, yung natanggal ng pusa. Buti na lang guys, yung dito lang sa dulo na to, tapos yung dun banda sa kabila na yun ng ating mga succulents yung na ano niya, na sira niya. So, ayan. So, kakatapos ko lang magdilig. Tapos, nag-ano ako guys, ayan o, inayos ko, nilinis ko na yung dito. Kasi nagsasawa na ako guys. Ano, nakikita ko na, parang ang tamlay na makita ko na magulo yung garden ko. Ayan o, nilinis ko sila. Winalis ko. Tinanggal ko muna yung mga soil mix na nakabuyang-yang dito. Ayan. Nilinis ko sila at nagtanggal ako ng damo. Tapos, nag-rearrange ako guys. Yan, walang laman yan na pot na yan. Ayan, so, i-recycle ko yung soil mix niyan guys. So, yung mga, ano natin, mga aloe vera natin na hybrid. So, dito, pinorward ko sila dyan guys. Pinagsama-sama ko sila. Yan, kasi yung, di ba, nakaraan, mayroon sa kanilang nakasiksik ng, ibang, natin, yan, dekya, yan. So, ginawa ko, pinagtabi-tabi ko talaga lahat ng aloe vera natin. Ayan, yung mga propagation natin, yung mother plant. So, ang problema nga lang ngayon, maraming nasa sunburn sa ating mga succulents guys dahil sobrang init na po talaga. Kaya alam nyo ba, yung pagdilig ko dito ay morning, tsaka hapon. Yan. Hapon nagdidilig ako sa kanila. So, parang na rin sila guys, ornamentals. Kasi kailangan na din nila ng dilig every day. Umaga tsaka hapon. Pero ang gawa ko sa kanila guys ay misting. So, ini-spray ko po sila. So, hindi naman talaga yung misting lang na imimist mo lang. So, hindi. So, dinidilig ko talaga sila. Yung syempre kapag nakatutok sa kanila yung sprayer guys, mababasa talaga yun sila. Makakatanggap sila ng water. Kaya, inaalagaan ko sila sa dilig kasi maraming succulents yung nagda-dry rot kapag ganitong panahon na sobrang init. So, kaya ganun yung ginagawa ko. Yun nga lang, dahil nga nagbabago yung yung labas ng araw, na din yung natin, mga halaman natin guys, na ninibago sila bago nilang natatanggap na sunlight kasi nagbago na yung guys, yung sikat ng araw. Yung labas ng araw guys, hindi na, 'di ba kagaya dati, kunyari morning sun lang yung natatanggap nila, morning sun lang talaga yung natatanggap nila. Sanay na sila doon. So ngayon, nakakatanggap na sila ng intense na init sa tanghali tsaka hapon. Yan, nainitan na sila dito. Although medyo shaded konti dahil meron tayong puno, pero minsan talaga guys, merong side ng natin na nainitan na talaga ng sobra. Yan, kasi syempre gumagalaw din yung puno. Ayan, lalo na dito guys, so kung makikita nyo, i-share ko sa inyo yung mga na sunburn ko na diba yan guys. So, nung nilipat ko sila dito, na sunburn sila. Ayan.
So, 'di ba, tinanggal ko yung nandito kasi nasa sunburn dito si Mendoza. So, akala ko ito si Ma, 'di ba, okay naman siya kasi sanay naman siya guys sa sunlight na nare-receive niya. Dito sa baba, same lang naman dito yung sunlight. Ewan ko. Bakit na sunburn si Ma, 'di ba? Ayan, nanibago siguro siya guys. Yan, hinayaan ko na lang kasi masasanay din yan guys kapag tumagal na. Yan. Wala kasi ako mapaglagyan na sa kanila guys. Di naman sila guys pwede sa labas kasi kapag sa labas mas lalo silang delikado sa manok. Yan kasi kapag sa labas sila, sure ako hindi lang ganyan matamo nila guys. Lahat yan sira. Ayan, so yung dito naman sa top nila hindi naman guys na paano. Ayan, ito sana buhay na to. Sunburn din to guys, oh. Yan na lang natin. Sanay naman na yan sila guys. Yan. Sa katagalan, masasanay din yan sila. Kung buhay pa sila. Yan. Wala kasi akong mailagay na net dito guys. Kasi, yung isang net nakaharang dun sa may, pasukan natin papunta dito. Kasi, nag-extend nga tayo ng dun sa gilid guys, diba? Ng space. So, nagkulang yung net na dating nakaikot dito. So, yun muna yung pinangharang ko. Hindi pa ako nakakabili. So, wala pang budget. Kaya hindi pa makabili. So, ayan o. Pero may net sila dito guys, banda. Ayan. Nasi-shade sila guys. Pero, kapag nandito na banda yung araw, ayan. Ang nangyayari, papunta dito yung araw guys. Kaya naman, yun, na-sunburn sila dito. Sana guys, wala nang madagdag pa na ma-sunburn sa ating mga succulents dito. Kawawa naman kasi sila guys kapag nasa sunburn sila. Ayan o. Tapos yung dito pala guys, na malaki natin na jadelet green. Tapos yung big pot natin ng Cristata lactea. And yung sa big pot din natin na Viltana. Ayun na sila. Nilipat ko sila dito sa area na to. Ayan. Kasi dyan wala namang laman. So, dyan ko na lang sila nilagay. Tapos, nainitan naman sila dyan ng, ayan, morning sun yan guys. Siguro afternoon, malakas din yung init yan. Not sure kasi hindi ko nakita kung, mainit ba dyan kapag afternoon. So, mamaya titingnan ko sila kung mainitan sila dyan ng afternoon. Ayan. So, dito kasi guys, kailangan kong may apakan dito kasi, kapag nagtatanggal ako ng dry leaves or ng damo-damo dyan banda, matatanggal ko agad guys. Kasi kapag puno dito, hindi na ako makalapit dito sa mga arrangement natin na nandito. Yan yung mga community pot natin na napabayaan na. So ngayon, medyo inaalagaan ko na talaga sila guys. Lalo na sa dilig-dilig. Kasi para guys, para mabuhay ko sila. Para hindi sila ma-dry rot. Ayan merong na sunburn guys kay kay Leticia. Ito yung Leticia ko dati pa guys. Tawag dyan. Tira-tira na lang to guys. Kasi before makapal yung Leticia ko. Tapos pinagkakat ko. Tapos sa sunburn. Ayun. Tapos ito yung mother plant. Kumunti siya kasi nalaglag to ng pusa. Umuulan pa nun palagi. So akala ko nga mamatay na. Binalik ko lang siya. Hinayaan ko. Ayan. Buti guys may nabuhay pa. Ayan o. Ito red lantern. Ayan. So, buti okay naman sila guys. Yan, dinagdagan ko yan sila ng soil mix before. And nagtanggal-tanggal ako ng mga damo-damo. Meron pa nga doon banda guys. So, may tumubo na naman. So, ayan. Kaya medyo okay sila. Kasi napansin ko yun, punong-puno yan ng tornado. Pero, naubos siya. Kaya, sabi ko, baka mamaya lahat sila mamatay. Kaya, dinagdagan ko sila ng new soil. Hindi na ako nagtanggal. Hindi ko na tinanggal guys yung mga ganito. Kasi kapag tinanggal ko, ma-uproot pa sila. So, ginawa ko, nag-add lang ako sa top nila ng soil. Tapos, tinanggal ko yung mga, sa ilalim. Mga damo-damo. Tapos, yun, nag-add na ako ng soil. Ayan. Dinidiligan ko po sila umaga tsaka hapon. Yan, spray po yung gamit ko. So, ayan sila guys. Yan, pati yung nandito guys, spray din yan sila umaga tsaka hapon. Yan, bilis nilang matuyo. Mamayang hapon yan guys kapag, ngayon,
araw, maghapon talagang sobrang init. Ano yan guys, tuyong-tuyo yan mamayang hapon. Sigurado. Yan kasi everyday talaga ako guys nang didilig na ngayon. Dito dito banda. Pero dun sa loob guys, hindi. Yung mga nandito, misting lang yung gawa ko. As in yung minimist ko lang talaga yung pinakatap nila para ano lang, may moisture silang na re-receive guys. Kasi kapag sobrang tuyo, pangit naman guys. Kapag sobrang tuyo, ang pangit nilang tingnan, parang ang tamlay. So, gusto ko yung nadidilig-dilig ko sila. Parang namimist ko talaga sila. Ayan. So, that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching. So, share ko lang po sa inyo yung yung nangyari dito sa ating garden. Naglinis din tayo, ayan Yan, tinanggal ko yung mga damo dito kasi sobrang damo na guys. Para ng kagubatan itong loob ng ating garden. Ayan Doon nga banda guys, din ako dyan banda, magdadamo ako kasi ang daming damo dyan banda Yung mga daisy ko nga doon guys banda, wala na. Kunti na lang yung natitira. May namumulaklak isa pero kunti na lang yung natitira kasi grabe yung damo. So kailangan talaga guys magtanggal ng damo. Ang problema lang kasi ngayon dito guys, ulan-init. So ang nangyayari, lalong yumayabong yung mga damo kapag nagtanggal ka ng damo. Lalo silang kakapal. So, yun na lang muna guys. Yan, maraming salamat po sa inyong panunood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!